Hello, good morning mga Karakhounds. Nandito ako ngayon sa Subic. Sa Subic Metropolitan. Hello, ayan. Nandito tayo sa Subic. Bali, dito po ako mag-Karakhound. Sa part na may bundok po. Dito kasi wala eh. Dagat po ito eh. So, yan. Bali, mamaya-maya na po ako mamaya-maya na po kami aalis para mag-rockhound doon sa aming pupuntahan. At bali mag-iikot-ikot muna po kami dito sa may experience na rin. Pang-dagdag content. Joke. Oo. Paano mabalik na rin yung camera? Gusto ko lang makita yung ano yun. Sasabihin nyo peke eh. Nasa Subic po kami ngayon. Ayan po yung Subic Play. Ayan. Isang group po kami nandito ngayon. Members and admins ng Gem Hunters Philippines. Ang aming mahal na grupo Gem Hunters Philippines. Shoutout kay Bro Jermel. Ayan mo si Bro Jermel. Si Lolo Chito. Hello Lolo Chito. Ayan si Maki. Taga-picture na. Photographer. At saka siyempre kasama po natin ang Diyos ng mga bato. Ay ko. Hindi ka nga kita ng diwata. Ayan. So, bali mamaya po mapupunta kami sa may waterfalls. Doon po kami mag-rockhound. Sabi ka sa waterfall natin suspense natin yun. Huwag yung i-expect. Huwag nyo i-expect na ano. Basta waterfalls. Dahil kayo man yung alawag yun. Yun na yun. So, tara na, let's go! Marahil nagtataka po kayo dahil ang intro po nung aking video na ito ay tungkol sa rockhounding. Bali, nagpunta po kami ng Zambales nung nakaraang buwan. Kila Lolo Chito Ogatya. Shoutout po sa'yo, kay Maki din. Kay Maki. Shoutout sa'yo. Bali, nagpunta kami doon. At balak namin mag-rockhound sa waterfalls. Kaso, sa kasamaang palad, biglang umulan. Eh, ang cellphone naman po na dala ko, hindi waterproof. Kaya, walang nangyaring vlog doon sa way papuntang waterfalls. Bali, isasama ko na lang din dito sa vlog ko na to yung video doon sa mismong waterfalls. Kasi tumila yung ulan, nandun kami sa waterfalls, negative naman, walang gemstone doon. Kaya naligo na lang po kami. So, ayun. Morning mga Karakhounds. Ako na naman ito. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag video ulit. Busy ang peg. Bali ang aking tema sa vlog ko na ito is tungkol dun sa mga pina-slice kong stone kay Kuya Arnold. Kuya Albert pala, sorry. Dun ko pinakat sa kanya kasi may slicer siya eh. Bali, nag-start ako na pumunta doon ng Martes, Merkules, Huwebes hanggang kahapon. So, siguro mga 10 kilos din yun. Ang dami. Iisa-isahin ko po yun at ipapakita ko sa inyo yung ganda ng patterns ng mga gemstone ng Pilipinas. Bali, galing po yun karamihan dito sa Bulacan. Napakaganda ng mga stone dito, as in heaven ng mga rockhounds.
So, start na natin. Go, go, yung mga pini-slice ko doon, o bali, ni-slice ni Kuya Albert sa kanyang slicer machine. Yan. Ito po ay galing sa Marilao River. Ang ganda ng patterns na ano po. Base sa pattern niya, cool, yan. Mukha po siyang musagit, ano po. Pero, maaring mali po ako. Paki-correct na lang kung ako po ay mali. Mukha po siyang musagit. Pero mukha din po siyang moss jasper. Ayan po. Ang ganda ng pattern. Walang tapon. As in, napakaganda. Ayan. Pasensya na po sa background. Medyo maingay. Nandito po kasi ako sa amin sa Bulacan. Nasa tabi po ko ng nasa tabi kami ng highway. Ayan. Ito naman fossilized coral siya. Fossilized flower coral. Ayan. Petrified flower coral. Ang tawag ng mga Chinese dito ay coral jade. Nung una, nung makuha ko po ito, ang balat niya kasi pangkaraniwang chert na pinasok ng iron stain, parang gano'n. Kasi mataas ang content ng iron dito sa amin sa Bulacan. Kaya akala ko pangkaraniwang chert lang siya. Kasi tingnan nyo po yung ano niya, pattern niya dito, yung kulay niya, para siyang marcasite jasper ng ano, ng Indonesia. Kaya hindi ko siya pinansin hanggang sa bumisita po dito si Kuya Albert at nakita niya ito. Actually nakalagay na po ito sa tapunan ko ng reject eh. Ayan, sabi niya sa kanya na lang daw, so binigay ko na po. Tapos nung magpunta po ako sa kanila, in-slice niya ito at nakita namin yung laman. Isa pala siyang fossil ng coral. Yan, kulay pula, may parang bluish, may dilaw. Yung butas po na yan ay may druzy quartz. Yan. Ang ganda ng pattern, wala ring tapon. Bali, dalawang slab po itong nakuha doon. Ayan. Ayan. Nilagyan ko na po ng layout. Yan po yung ika-cut out ko pag uwi ko sa QC. Yan na ano po. Ayaw mo focus. Ayan. Ito naman fossilized coral pa rin, katulad din nung kwento nung isa. Akala ko siya ay reject kasi yung balat niya pangkaraniwang jasper lang na parang walang laman, walang pattern na maganda, ganun. Kaya tinapon ko doon sa tapunan ko ng reject. Hanggang sa yun na nga, bumisit dito si Kuya Albert, inarbor niya at binigay ko din naman. Nung ako dumayo sa kanila at naki-slice, in-slice niya to at pinakita sa akin, at ayan na nga, tumambad sa aking paningin ang napakagandang pattern, dating coral. Ayan. Pero ngayon, pagkakinat dito sa lugar na to, pasok siya sa mosagit eh. Ganda oh. Hindi lang kita sa camera eh, pero sa personal sobrang ganda po. Ayan. Galing po ng San Miguel, Bulacan po ito. Ayan. Tapos ito naman, ganun din. Petrified coral pa rin na may dendrites. Yung black na yan, ayan,
Sa personal, para po siya mga halaman na maliliit. Black. Kulay black siya na parang mga ugat-ugat ganon. Ang tawag po dyan ay dendrites. Binigay lang po ito sa akin ni Kuya Albert. Sa kanya po ito talaga eh. Siya ang nakahanap sa San Miguel. Nung nagpunta po kami doon. Walang tapon. Pwedeng gawing palm stone na kabilaan ng mukha. Coral dito. Landscape view dito. Bakit tinawag na landscape view? Kung titingnan niyo po maigi, kung nakikita niyo po kasi blurred yung camera, mukha po siyang puno. Ito po yung puno, yung sanga at mga dahon. Dalawang puno yan na pattern. Ito pa isa. Ito pa. Ito yung lupa. Ganito ang cut niyan, malaking oval. Tapos double dome. Ayan. Coral sa kabila, landscape view. Ito naman Chalcedony. Kaso hindi kagandahan. Pero tingin ko dati po itong coral geode na nagsarado. Ang geode po kasi na tinatawag, yan po yung stones na may butas sa loob. Yung butas na yon tinubuan ng quartz. Ayan. Ayan. Mukha po siyang agit geode na nagsarado. Pero wala siyang waterline sa gilid. Baka nga isa siyang Chalcedony lang. Paki-correct na lang po kung mali. Hindi pa naman po ako ganun ka galing sa pag-ID. Nagkataon lang po na ako yung napili na maitapok sa eyewitness. Pero sa totoo lang, baguhan lang po talaga ako. Marami pong mas magagaling pa sa akin. Ayan. Ito, ganun din. Kung ano yung kwento nung dalawang nauna, na dalawang magkasunod, ganun din to. Hindi ko kasi ugali yung magbasag ng stone, nangihinayang ako eh. Ayan. Pangkaraniwang ano lang po yun nasa labas, walang ka-pattern. Kaya tinapon ko, ganun din ang kwento. Tapos, ayan, sumalampak na ako sa lupa. Ayan. Ang ganda, ano po. Ako man hindi ko alam kung anong ID nito. Mukha siyang moss agate. Pero may mga guhit-guhit na parang coral din siya. Pakitama na lang kung mali po ang aking pakiwari. Ito naman ay ganun din. Petrified flower coral. Ang gara oh. Parang labradorite. Pag ginanon, lumalabas yung pattern. Galing lang po ito dito sa amin sa Santa Maria River. Ayan. Ang ganda ng pattern. Natingin ko dito yan. Pwedeng gawing triangle. Pero para mas mapakinabangan siya, triangle na lang. Para itutuwid na lang yung mga sides. Ganda, no? Lahat po yan galing dito sa Bulacan. Ito katulad ng isa. And then yun lang yata yung ano ko eh. Yun lang po nadala ko kasi ang bigat talaga. Nakabike lang po ako kahapon. Mula nung Martes hanggang kahapon Huwebes. Balik-balik po ako doon, nakikislice. Yan po. Ayan, mag-focus. Ayan. Petrified flower coral. Kung titingnan sa balat, parang walang ano. Kaya dapat talaga, pagka mag-rock-count po kayo, tatapyasan nyo po para makita yung laman. At saka, idagdag ko na rin, hindi lahat ng bato na magaganda ang kulay ay gemstone. Yan.
Para sa akin, ang category, bali yung para malaman kung gemstone ng stone, yung matigas talaga. Yan. Kasi ang hardness po nito ay 7. Tapos makikilala nyo naman po kasi kung gemstone kasi yung balat niya waxy o parang kandila, o kaya yun parang kandila yung balat, hindi siya kumikinang ganon, parang ganon, waxy yung texture ng balat niya. Magaganda ang mga gems ng Bulacan. Ayan. Ang gaganda na po. Ito, walang tapon talaga. Pati yung balat niya buong buo, walang crack, walang hole. As in, buong buo. Marilao River, Mosagit. Ito naman galing sa creek malapit dito sa amin, Stonebridge. Yan. Appreciated Jasper. So yun lang ang ano ko, mga na-slice. Hindi masyadong maganda ang quality ng chalcedony na na-slice. May mga inclusions, mga cracks na nag-heal tapos pinasok ng kalawang po yan. Mataas kasi ang content ng iron dito sa sa lugar namin, kaya halos lang lahat ng stone na makikita ay pare-parehong kulay dilaw. So ganun din flower coral, kaso wala na halos pattern, kinain na ng agata. Pero pwede pa rin naman yan, hahanapan lang ng magandang pattern na ito tulad ito, pwede pa yan. Yan. Sana makarami, makabawi sa gastos sa pag-arkila ng service. Ayan, 10 kilo po yan. Doon dinala doon, 10 kilo. Ewan ko lang po ngayon kung ilang kilo ang nabawas, kasi binalatan pa po ito, tinanggal yung mga part na may butas. Talagang yung laman lang po talaga ang kinukuha dyan yung gitna. Pero kung buo naman siya, pati balat pwede namang isama. Marahil nagtataka po kayo dahil ang intro po nung aking video na ito ay tungkol sa rock hounding. Bali, nagpunta po kami ng Zambales nung nakaraang buwan. Kila Lolo Chito Ogatya. Shoutout po sa'yo, kay Maki din. Kay Maki. Shoutout sa'yo. Bali, nagpunta kami doon at balak namin mag-rock hound sa waterfalls. Kaso sa kasamaang palad, biglang umulan. Ang cellphone naman po na dala ko hindi waterproof. Kaya walang nangyaring vlog doon sa way papuntang waterfalls. Bali, isasama ko na lang din dito sa vlog ko na to yung video doon sa mismong waterfalls. Kasi tumila yung ulan, nandun kami sa waterfalls, negative naman, walang gemstone doon, kaya naligo na lang po kami. So ayun,
bago magtapos ang video na ito, nais ko pong mag shout out sa aking mga friends, sa aking mga members and admins sa Gem Hunters Philippines. Ayan. Kila Kuya Simon Belen, Mark Anthony de la Cruz, Ans James Lozada, Anthony Jaime Mendoza, Anthony Calma, Kuya Francis Apaez, Madam Camille Teño, Sir Leonard Malyari, kay Lolo Chito, Kuya Albert Candelosa, sino pa ba? Marami pa po eh. Nakalimut. Ay, si Sir Rolando Takdaw pala. Ayan. Chakra Boys. Ayan. Tapos, yung nagpapagawa po sa akin ng customized na hindi ko alam kung ano yun. Pero mukha po siyang hawakan ng kutsara. Yun. Thank you po sa tiwala, Madam Katrina and Sir Franz. Ayan po. Bali, hindi po ko natuloy umuwi kahapon kasi biglang umambon. Kaya ngayon, yun, ngayon pa lang po ako uwi. Yan. Bali, thank you po sa tiwala at kayo po ay magpapagawa sa akin ng customized na stoneware. Saka shoutout din po sa kapwa ko YouTuber na Sir Denise. Ayan, si Dance the Nature TV. Ayan. Saka si Legra Bubuli, yung Batusay TV. Ayan, manonood din po kayo ng mga videos and vlogs nila. Magaganda din po ang mga content nila. Nag-account po sila bandang Visayas. Ayan. Ayan. So, diyan na po nagtatapos ang aking vlog. Sana po ay nagustuhan nyo. Ayan. Bali, sa ending po nito, ipapakita ko na lang po yung enjoyment namin na natamo doon sa waterfall sa Naigsul, Zambales. Ayan. Yung akala nyo tapos na pero meron pa pala. Bali, share ko rin yung mga finds ko kahapon sa pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas, Marilao River. Joke lang. So, ito po yung mga finds ko. Iisa-isahin ko sa inyo ang aking mga finds na maliliit. Maliliit lang po ang mga nakukuha na gemstone sa Marilao River. At pinakamalaki po doon ay palm size. O kaya piece. Pero karamihan po ay gravel size lang. Pero napakagaganda ng mga stone doon. So, start ko na. Iisa-isahin ko po. At kung mag-ID at kung may mali, paki-correct na lang po ako. Sige, start na natin. Ito po yung aking mga finds kahapon. Dumaan po kami sa Marilao River ni Kuis Albert bago po ako bumalik ng Santa Maria. So, hindi karamihan pero okay naman, magaganda. Tulad po nito. Maliit lang. Pero kitang-kita yung water lines niya. Yan o, yan yung water lines na tinatawag. Yun. Ay. Agit po ang tawag dito. Agit. Ang agit ay variety pa rin ng Chalcedony. Ang kaibahan lang ng agit Chalcedony, ang agit may water line o water level. Ayan. Ito naman ang tinatawag na nodule ng Chalcedony nodule. Nodule kung wala siyang water lines. Baka si mamaya pag ito i-slice, i-slicein yan dito sa gitna. Mamaya mo may water lines, agit din pala siya. Ayan. Kasi kung titingnan po dito sa part na to, ayan, may bandings kaso medyo malabo talaga yung cellphone ko kaya hindi nakikita. May banding siya dito, water lines dito.
So, maaaring agit din ito. O, nodule. Malalaman pag na-slice. Ayan. Ang nodule na tinatawag ay natural formation ng chalcedony. Ayan. Ito po yung mga nababakbak na halimbawa po ay basalt. Sa basalt po kasi karaniwang nabubuo ito. Yung mga bubbles ng basalt. Yan. Doon siya galing. Yan. Ito naman ay maliit na canyon jasper. Maliit pero ang ganda, di ba? Chalcedony nodule. May pagka-purple ng konti. Ayan. Nodule pa rin po ito ng chalcedony. Medyo may purplish. Ang ingay na sasakyan. Oh my gosh. Ayan. Chalcedony nodule. Ito po ay red jasper. Napakagandang red jasper. Maliit lang pero walang bahid ng pagka-reject. Ang ganda, ano po. Ito ay chalcedony din. Ayan. Nanggaling siya sa isang malaking chalcedony. Maaring natipak sa isang malaking boulder ng chalcedony. May pagka light purple din siya. Ito naman ay yellow plum jasper. Yellow plum. Paano ba malalaman kung plum jasper and jasper? Mayroon po silang patterns na parang mga damuhan o yung halamanan o grassland, yung parang gano'n. Yung pattern nila gano'n. O yung parang mga malilit na ferns, gano'n. Yung po ang palatandaan ng plum jasper. Red jaspers yan, no? Kaso maliliit. Pero may extract pa naman siguro ako dito kahit pa paano. Ito naman jasper variety pa rin. Ito ganun din, jasper pa rin to. Yellow jasper. Ito ay chalcedony pa rin. Yellow siguro o balat lang yung yellow nya. Paki-correct na lang po kung may mali. Ito ay ganun din, yellow jasper o iron stain jasper. Ito naman ay ganun din, yellow jasper pa rin. Pero tingin ko agad ito eh. Malalaman kapag na-slice na. Ang gara ng cellphone ko po, no? Ang malinaw eh yung background. Ay go. Pasensya na, walang budget. Budget friendly lang yung cellphone ko. Ito ay piraso ng isang pineapple coral. Yung coral na malalaki ang pattern. Diyos ko Lord. Cellphone, ayan o. Malalaki ang pattern. Sayang nga eh. Hinahanap ko nga yung kapatid nito eh. Baka makakita ko pa eh. Kaso wala talaga eh. Ayan. Isang maliit na piraso ng coral. At ito naman, hindi ko alam kung ano to.
Obsidian kaya ito? O tunaw na glass? O slag glass? Di ko alam. Malalaman kapag kinat ko na. Process ko siya. Titignan ko kung ano to. Pero mukha siyang obsidian eh. Pero malalaman pag nakat. Doon lang po malalaman kasi yun eh. Pagka ano eh. Ayan. Ay! Glass nga ito. Ayan o. Tunaw na glass. Ayan o. May mga bubbles. Akala ko nakadali na ng obsidian. Hindi pala. Mali ang aking akala. At isang maliit na black chalcedony. Yan lang po ang aking mga finds kahapon. At ang aking iuwi lang sa Quezon City is itong yellow plum, agate, nodules, kapirasong coral, ang red na jasper, at saka itong yellow. May mga mahanap sa akin ang yellow chalcedony. Ito pa matingkad na red, maliit na kanyang jasper, red ulit, red jasper, matingkad na red, at saka itong ito hindi ko na ito iuwi. Akala ko talaga obsidian eh. Hindi pala. Marami nagkakamali sa maling akala. At saka itong yellow na malaki. Ito iiwanan ko na lang muna dun sa aking lagayan dito sa Santa Maria. Ito ang aking iuwi at ipoproseso. So yan, ito talaga tapos na po ang aking vlog. Wala nang kasunod talaga. Sa susunod na buwan ulit maghahanap ako ng magandang content. At saka kung papalarin at makahanap ako ng spot na meron gemstone, eh makapag vlog ulit. Sila na rin. Akala pa kang anak ko na mahal. Akala pa kang kinatanong mo. Sa isang lulo. Hindi, hindi kayo. Pag-control. Ano? Naka-video ka pa?
Oh. Tatalong ka rin? Hindi ako maliligo. Magaganyan-ganyan lang ako. Naka-video yan, ha? Naka-video. Naka-video. Ayun, oh. Ayun, oh. Naka-forma, oh. Sarap buhay nyo, ha? Sa loob pa na lahat ng araw.